problema kayo sa kape, pero bawal na ito sa inyo? May solusyon kami sa inyong coffee cravings, ang soy coffee. Gawa ito sa soybeans kaya di tulad ng ibang kape, wala itong caffeine. Ito po, binadlawan ko lang siya from seeds, binadlawan ko lang, kapag kakain nyo po, mamasa-masa siya. Oo. Tapos, iro-roast lang po natin ito. So ito bagong harvest to. Apo. Iro-roast lang ang bagong harvest na soybeans sa malaking kawali. Ito po, wala siyang caffeine. Walang Opo, caffeine. meron pong 34 health properties and components ang soya. Oo. Number 1 po is protein. Okay, 2, oo. Calcium. Calcium. Oo. Opo, omega-3. Oo. So, omega-3, good for the heart. Tapos po, lecithin, Ang lecithin po, pang-bright mind. So it's rich in protein, it's rich in calcium. Tapos ngayon, pwede pa siyang gawing kape. Pwede po siyang gawing kape. Uy, Ayun. naaamoy ko na. Gaano katagal po natin siyang iro-roast? Ito po, abot po ng mga 20 minutes ito. Pero kung malakas po yung kalang mo, taka sa mas malaki pong gawaan ang gagawin mo, mga 15 minutes po kaya na po. Alright, naku, ayan, ang ganda na ng kulay. So may mga iba na medyo parang natusta na talaga siya, tapos yung iba medyo light brown pa yung Opo. color. Yes, Oo. so yan, pwede na po yan. After 20 minutes, ready for grinding na ang ating roasted soya. Paano pag wala kayong ganyan sa bahay? Kung pang lang po, family consumption, pwede naman pong yan na lang. Dikdikin. Dikdikin na lang. Pwede yun. Durog-durog na po yan. Bilis lang pala, no? Opo, 20 seconds. Ayan na po. Wow! Powder na Mabango. talaga siya. Amoy chocolate? Parang Opo. amoy kakao. Kakao, yan. Parang siyang peanut na kakao. Opo. Parang ganun yung ano ko sa kanya. Ano ba lasa nito? Baka mapait ito. Super pait. Ay, hindi siya kasing pait ng kape. Hindi po, Oo. opo. Tsaka ito po, hindi mo na kailangan maglagay ng gatas. Yun na po mismo. So parang siyang chocolate, parang kakao na parang peanut. Opo. Parang may lasa siyang mani. Yan, peanut. So pwede nang timplahin ito. Pwede na po. Pero magigising ka pa rin ba dito? Katulad ng effect ng kape? Wala pong caffeine yan. So, walang hindi po. caffeine. Opo, hindi po. Oo, Hindi so po. ito talagang Ah. perfect pampainit ng sikmura. Yes po, kahit na Oo. matutulog ka na, pwede kang magkape. Oo, Yeah. oo. Eh sabi nila, this is the healthier version of coffee. Yes po. Soy coffee. Ang soy coffee, pwede naman siyang i-substitute sa mga taong sensitive sa caffeine, anything caffeine containing. Yung iba kasi nakaka-experience ng palpitations o kaya high blood pressures, kaya mainam itong substitute para sa kanila. Ang paggamit ng raw soybeans, trend na rin ngayong maituturing sa healthy cooking. Kasi halimbawa, gagawin natin itong tokwa, di ba binababad siya sa tubig, tapos pinapalitan. Ang una nagde-deplete dyan, yung mga water-soluble vitamins natin. So definitely, kung yung soya lang, marami talaga siyang sustansya. Dito sa Fit Kitchen, kasama sa meal plan na kanilang ino-offer ang mga dish na ginagamitan nila ng edamame. Ang edamame ay ang mga unripe soybeans o murang soya. At kahit kulay berde at hilaw, di hamak na mas matamis ang lasa nito kumpara sa hinog na soybeans. Very versatile yung edamame. Talagang added texture siya and flavor. Kaya nagagamit din siya. At saka hindi siya masyado sikat pa. So it's also good for our clients to know about this ingredient. Ang kanilang specialty, veggie edamame pasta. Pagkukuluan sa tubig na may asin ang edamame ng 3 to 5 minutes. Ise-set aside. Sa isang pan, igigisa naman ang sibuyas at bawang. Isusunod ang mga veggies gaya ng broccoli, carrots at bell pepper. Lalagyan ito ng asin at paminta bilang pampalasa. Kapag luto na ang mga gulay, sunod na ilalagay ang cooked pasta, panghuli ang edamame. Para naman sa sauce ng pasta, Mag-mix tayo ng sugar, ng soy sauce, then sesame oil. Para ito yung magiging sauce, panlasa natin. para sa huling step,
Lalagyan ito ng firm tofu, cashew at chili flakes as additional toppings. So kahit vegetarian pasta siya, still flavorful. Tapos maganda yung addition nung edamame dahil it adds texture. Tsaka it brings its natural saltiness.